Ang ginastos ko po ay 5,000 pesos. Ang doktor ko po walang iba kundi si Dr. Hi guys, today po ay officially pang 17 araw pa lamang po ng aking rhinoplasty. As you can see, ayan. So, wala pa siyang 1 month, no? Lampas 2 weeks pa lang. And for today's video, sasagutin ko po lahat ng inyong mga katanungan, kagaya kung sino yung doktor ko, saang clinic, and magkano yung ginastos ko. Para po doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ito po yung video ko, ito po yung itsura ko bago ako magpa-rhinoplasty. Wala pong ibang ginawa dito sa akin, ilong lang po. Wala pong ginalo sa mata ko, sa bibig ko, kasi may mga nagtatanong kung meron pa daw bang ibang ginawa. Wala po, ilong lang po. And hindi po po yan tuluyang magaling. As you can see, may mga sugat pa yan dito sa baba. Hindi ko lang muna nilagyan ng ointment only for this video. But after this, lalagyan ko na ulit. Okay. Unang tanong is, bakit daw ako nagpa-rhinoplasty? Well, why not? No? Hindi naman sa hindi ako satisfied sa itsura ko doon. Pero kung makikita ninyo, malaki yung butas ng ilong ko, malaki yung alar ko. Yung alar itong dito po sa gilid ng ating ilong. And overhang talaga yung alar ko, kaya malaki siya. So, pag nagbi-video, nagpi-picture, syempre as a vlogger, meron akong insecurity. And sabi ko, why not? Kung kaya ko naman na. Matagal ko nang gustong magpa-rhinoplasty. Nung nalaman ko pa lang na pwede palang mabago pa yung itsura ng ilong, ay decided na ako. Just that medyo kailangan ng malaki-laking budget, and nagkaroon man tayo ng ganong kalaking pera noon, hindi pa yun yung priority natin. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na ipagawa na siya, ay pinagawa ko na siya kaagad. No? So yun po yung pinaka main reason ko. And I can say naman na I am very satisfied, although hindi pa siya ganun ka fully healed, kasi nga 2 weeks sigit pa lang siya. Maganda na yung resulta niya, masasabi ko. Ano-ano yung mga kinonsider ko bago ako magpa-rhinoplasty? Of course, yung doktor. Since matagal ko na nga gusto itong pagpapa-rhinoplasty, nag-research po talaga ako. First of all, sino yung the best na doctor para gumawa ng aking ilong? Kasi kapag pinagawa mo na yung ilong mo or kahit anuman sa katawan mo, ay yun na yun. Dadalhin mo na yun habang buhay. Kaya very important talaga na mag-research ka ng doctor mo. Kung ano yung mga gawa niya, lisensyado ba to, at saang clinic ito ginagawa, baka mamaya sa bahay lang niya ginagawa. And good thing, yung na-research ko po na doctor kung saan in-entrust ko yung aking rhinoplasty ay talagang legit and talagang mapagkakatiwalaan, and marami siyang mga na-achieve na, kaya talagang siya yung napili kong doktor. Pangalawa, of course, is yung healing process. Paano ba yung healing process mo? Kumbaga, bakit ko siya nasasabi na kailangan mo siyang i-consider? Meron kasi ako napanood noon na nagpa-rhinoplasty, tapos yung butas ng ilong niya, habang tumatagal, lumiliit. Bakit lumiliit? Yun yung naging response ng katawan niya. Parang yung katawan niya, yung sugat, akala nung katawan niya, kailangan maghilom. Kaya lumiliit unti-unti yung kanyang butas ng ilong. Kaya ang nangyayari, kapag lumalabas siya, kailangan niya maglagay ng parang straw na ipapasok niya dito sa loob ng ilong niya. Kasi nga, hindi na pantay yung butas ng ilong niya. Hindi naman talaga may perfect yung butas ng ilong. Kasi kahit naman ako, nung virgin pa yung ilong ko, hindi pa nagagawa, ay hindi talaga pantay. Yung isa maliit, yung isa malaki. Tapos yung kanya talaga, maliit na yung butas, kasi nga ganun mag-response yung katawan niya. Bakit ko nasabi na kailangan yung i-consider yun? Merong iba dyan na nagki-keloids yung mga sugat. Right, so sino nga ba yung doktor ko? Ang doktor ko po walang iba kundi si Dr. Marlon Laho. Una ko kung nakita si Dr. Marlon Laho mga almost 2 years ago. Tapos naka-follow ako sa lahat ng kanyang social media, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook. Pero doon talaga ako nakatutok sa kanyang TikTok kasi mas updated siya doon. Kapag merong procedure, talagang ina-update niya kaagad doon. And halos lahat ng mga video ni Dr. Marlon Laho ay napanood ko na. And yung ilan po sa kanyang mga ginawan ay naging stalker ako kasi talagang sinundan ko yung process, yung naging healing progress nila, tapos kung ano na yung naging itsura nila ngayon. Importante din na hindi lang yung before and after ninyo papanoorin. Meron akong sinundan na pinaggawan ni Dr. Laho, na sinundan ko talaga yung kanyang journey
hanggang sa umabot ng 1 taon, naging stalker talaga ako. And sobrang namangha talaga ako sa naging itsura niya. Ibang-iba, ang ganda talaga. Kung nakikita ninyo ito, siguro kung nagagandahan na kayo, ako sobrang ganda-ganda na ako sa nangyayari ngayon sa itsura ko. Pero hindi pa daw talaga ito kasi nga, ang pinakahilin talaga nito ay aabot ng 6 months to 1 year. Depende po kasi sa healing response ng katawan natin. So si Dr. Marlon Laho po, active na active po yan sa kanyang TikTok. If you would like to follow para makita ninyo yung kanyang mga gawa, ay meron po siyang TikTok account. Meron din po sa Instagram. Basahin nyo na lang din po doon yung kanyang mga credentials. Yan po yung sinasabi ko because he is certified surgeon and talagang napakarami niyang mga achievements bilang isang surgeon. Kaya talagang pinagkatiwala ko yung buhay ko kay Doc Marlon Laho. And hindi naman po ako nagsisi. Magkano ang ginastos ko? Ang ginastos ko po ay 5,000 pesos plus 120,000. So yung 5,000 pesos po na sinasabi ko, yun po yung sa gamot. Tapos yung 120,000, yun po yung pinaka-procedure mismo. Tapos gising po ba ako o tulog? Gising po ako nung ginagawa yung procedure. Pero may mga times na nakakatulog ako dahil nga sa anesthesia. Of course, nararamdaman ko po na may ginagawa sa ilong ko, parang minamasahe or syempre nararamdaman mo yung mga aparatos, tapos yung mga kamay nila na tumatama sa mukha mo, pero hindi mo nararamdaman yung pain because you are under anesthesia. So yung mga last part lang po, lalo ng mga tinatahina, doon medyo may nararamdaman ako kasi parang unti-unti nang nawawala yung bisa ng anesthesia. Pero hindi naman po ganun kasakit, tolerable pa rin. Umabot po ng 2 oras yung aking procedure. Ngayon, kung gusto naman po ninyo na tulog kayo habang ginagawa yung rhinoplasty, pagkagising nyo, ayan na, tapos na, wala kayong naramdaman, pwede naman po yun. But you have to add additional 50,000 pesos. So from 120, magiging 170,000 na siya. Tapos meron ka pang kailangan mga laboratories na gagawin. Kasi nga, tulog kayo gagawin yung procedure. So magdadagdag pa kayo ulit ng mga gastos for the laboratory and other tests kung papasa kayo sa ganong klase ng procedure na tulog po kayo. Kailangan po talaga yun. Kaya ako, dahil limited lang yung budget ko, ay napili ko po yung 120,000 pesos. So kung meron kayong malinis na 130,000, yun po ay sure na talagang magagawa nyo na yung inyong pangarap na rhinoplasty. So saan po ginawa yung aking procedure? Diyan po sa Alabang Town Center, diyan po sa High Precision. May clinic po si Doc Laho dyan. Tapos alam ko meron din siyang clinic sa ibang lugar just like in Makati. Itanong nyo na lang po sa kanyang nurse. As kung meron pa po kayong ibang tanong, siguro yung mga tips, i-comment nyo lang dyan and sasagutin ko po sa mga susunod pa na video.